Samantala sa ating special report ngayong Women's Day, kilalanin natin ang isang babae na nakapagbigay ng malaking ambag sa pag-abot ng mailap na kapayapaan sa mga rebelde. Yan ang sentro ng balita ni Vel Custodio. Sa kasaysayan ng pakikipaglaban at pagsusulong ng kapayapaan at seguridad, kalalakihan ang kadalasang nangunguna. Pero si Professor Miriam Coronel Ferrer, nag-aaral pa lang sa kolehiyo noong dekada 80, nakikiisa na siya sa pagresolba ng mga armed conflicts sa Pilipinas. Dahil sa pagiging porsigido niya sa pagsusulong ng kapayapaan, naging bahagi si Ferrer ng pagbabalangkas ng National Action Plan on Women, Peace and Security na ipinagtibay noong 2010. I think the National Action Plan really provided a structured approach for a comprehensive program that should be implemented by government. So, in that sense, it created a sense of a basis for accountability, a basis for measuring progress. Mahalaga ang ambag ng National Action Plan on Women, Peace and Security sa pagpapaangat ng antas ng kababaihan sa pagtataguyod ng kapayapaan sa mga bansa. The drafting of the National Action Plan provided the schema for the set of programs that can come in being able to meet all the elements of UN Security Resolution 1325, from promotion of women's participation, protection of women in situations of conflict, preventive diplomacy, lahat-lahat na yan, and mainstreaming of gender-responsive policies, especially when it comes to peace and security issues. Kasunod ng kanyang advokasya sa pakikiisa ng kababaihan bilang tagapamagitan sa pagkakamit ng kapayapaan at seguridad, noong 2012, itinalaga siya bilang chief negotiator para sa peace talks sa Moro Islamic Liberation Front na humantong sa pagpirma ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro noong 2014. Ang kasunduang ito ang nagtatag sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Dahil dito, siya ang naging kauna-unahang babaeng chief negotiator sa buong mundo na lumagda ng kasunduang pangkapayapaan sa isang rebeldeng grupo. It showed that women can participate substantially, fair and square in political processes, in the public sphere, in decision making, when in fact most of these arenas have been dominated by men. We prove that women can do it and that we can do it well. And that it's only normal that women and men should be partners in building peace. Dahil sa kanyang makasaysayang papel sa pagtataguyod ng kapayapaan at seguridad, ginawaran siya ng Hillary Clinton Award for Advancing Women and Security noong 2015 at Ramon Magsaysay Award noong 2023. Tema ng 2025 Women's Month, ang babae sa lahat ng sektor, aangat ang bukas sa bagong Pilipinas. Kinilala rito ang papel ng kababaihan sa iba't ibang sektor sa pagpapalakas ng isang maunlad at inklusibong hinaharap. Isa si Miriam Coronel Ferrer sa mga patunay na lumilikha na rin ang kababaihan ng kasaysayan para pangunahan ang pagtataguyod ng kapayapaan at seguridad. Yan ang special report sa Buwan ng Kababaihan. Ako si Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.